Again, isasama natin ito doon sa damage control na ginagawa ng ating Pangulo. Meron tayong tawag doon, no? AIDS, AIDS, as if doing something. Ang totoo niyan is, he's only making busy work for himself. Ay, Mr. President, hindi po ba kayo busy? Kailangan pa bang, kumbaga, tuturuan ninyo yung mga kongresista? Yung totoo niyan is, hindi kayo nakakadagdag dun sa, sa tiwala namin. The fact is, ang tingin naman talaga ng taong bayan is magkasabot kayo ng kongreso. Di ba? Magkasabot lang naman sila eh. So he's not making himself look any better by saying na mag-watch over siya doon sa budget process. As soon as na padala yung National Expenditure Program doon sa Kongreso, their job was done. Ang kailangan na lang is yung mga heads of agencies at yung mga mga cabinet secretaries and so on ay kailangan i-depensahan nila or to make themselves available kung sakasakali ang mga kongresista o ang mga senador ay may kailangan tanungin sa kanila. Again, kumbaga parang yung podcast niya. Podcast ka pa dyan. Tapos nagja-justify siya. Ang sinasabi niya, tama naman yung feelings ng mga tao, pero ang totoo niyan, marami naman kaming ginagawa. Either one, hindi nila alam. Or two, hindi nakikita. Halimbawa, ang sabi ni Pangulo is, kaya daw hindi kaagad nararamdaman ng pagbaba ng crime rate ay dahil inuna nila yung mga sindikato. Kaya daw ang lalaki ng mga na nahuhuli na droga. Tapos, doon naman sa bigas, ang sabi niya, inayos muna daw nila. Tapos ngayon, available na ang 20 pesos na bigas for all of one day. Ang sabi ng ating Pangulo na sa sobrang concern niya tungkol sa budget, budget season na naman po. So bago po magtapos ang Kongreso, usually inuumpisa na yung budget. So noong 2022, nung nagpapalit ng administrasyon, nung umakyat ang Marcos administration, ang Marcos cabinet, at tapos na po or na most of the budget tapos na po at iniintay na lang ipasa or maipasa ng Kongreso. Konti lang po ang naging changes ng bagong administration going into the Marcos administration. So ganun din po ang mangyayari, mag-start na po ang mag-uumpisa po magtalakay ng budget as soon as back in session yung ating mga kongresista at mga senador. At ayon kay Pangulo, uupo daw siya sa Bicameral Conference Committee. Bakit sinasabi niya uupo siya sa Bicam? Maraming nag-comment na, alam niyo, ang presidente, nasa executive branch yan. Tapos, legislature, of course, sila yung gumagawa ng batas. And sabi niya, he is personally watching over the 2026 budget process and is even ready to sit at the Bicameral Conference Committee to ensure that the outlay is aligned with government priorities and includes only shovel-ready projects, the Budget Department said yesterday. Now, bakit pumuporma ang presidente na ganyan? Is this even necessary? Para sa akin, hindi. Kasi normally, by the time mag-convene ang Kongreso para i-discuss yung budget, nabigay na sa kanila ang National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, yan na po ang plano ng executive branch, yung mga financing needs nila na kailangan pondohan ng Kongreso. Is it even necessary for the President to say na he will be watching over the budget process? Is it even necessary to say na kailangan shovel-ready only projects or that the Bicameral Conference Committee is fully aligned with the financing needs of the executive? Necessary pa ba itong mga ito? Sabi ni John, sana i-advocate niya na maging public ang bicameral conference sa budget para transparent at mahiya silang maglagay ng insertion. Hi kay Arnel Daquiado, nagpapa-shoutout siya. Sabi ni Daturon, kala ko wala sa YT. Meron naman. So yun. So what is this? Bakit sinasabi pa niya na uupuan pa niya yan? Hindi naman ng mga batang paslit ang ating mga senador at kongresista. Alam naman po nila ang kanilang mga obligasyon at ang kanilang mandato sa ilalim ng saligang batas. So ano ibig sabihin pag sinasabi ng presidente, sige uupuan ko yan kasama sa inyo. Hindi siya nagtitiwala kasi alam niya na nagkaroon ng issue yung 2025 budget. Di ba nga, mayroon siyang mga 195 billion pesos na binito sa 2025 budget, nagka-issue pa rin doon sa Korte Suprema. So hanggang, sabi ni Ma'am Isabel, nagagalit din po ba kayo? Opo. Minsan nagtataray tsaka nagsusungit. Totoo yan. Dami nga nagagalit na sa akin dito. Kaya ang ginagawa ko, kinokontrol ko na lang yung temper ko. Henceforth. What is a POC? Sabi ni Dato Ron, since 2016 pa ako, gusto
Magpa-pick sa inyo. Taga saan po ba kayo? Baka magawi kami dyan. Pag nagawi kami sa inyo. Hi kay Love Calixta. So, bakit sinasabi na ay Davao? O sige, magkita tayo soon. So, yon. Sinasabi ng presidente, parang ang sinasabi ng presidente, oh, look at me. Ako na po ang magbabantay sa budget process. But it makes the Congress appear na hindi sila katiwa-tiwala na kailangan upuan pa sila ng Pangulo. I mean, bakit? Ang tingin ko dyan is that he thinks na maraming maaaksaya na oras kung sakasakaling iintayin niya na umakyat para sa kanyang lagda yung 2026 budget. So, yun yung at the same time, parang pinalalabas niya na, oh, look at me, I am doing something. I am being proactive. Ako mismo ang mag-watch over dito sa paggawa ng budget. That's not his job, sa totoo lang. Ang trabaho niya is pirmahan kung approve siya or veto. Pwede rin siya mag-line item veto dahil ito ay budget. So, yung mga revenue bills, pwedeng line item veto. So, pwede rin naman niyang gawin yun. So, bakit kailangan pa magpa-press release at saka i-announce na siya po ay kailangan kailangan niyang bantayan. At parang ginagawa niyang bahagi ng kanyang trabaho. When sa totoo lang, hindi naman niya trabaho yun. And as a matter of fact, may built-in na proseso para dito. Again, isasama natin ito doon sa damage control na ginagawa ng ating Pangulo. Meron tayong tawag doon, AIDS, AIDS, as if doing something. Ang totoo niyan is, he's only making busy work for himself. Ay, Mr. President, hindi po ba kayo busy? Kailangan pa bang, kumbaga, tuturuan ninyo yung mga kongresista? Yung totoo niyan is, hindi kayo nakakadagdag dun sa tiwala namin. The fact is, ang tingin naman talaga ng taong bayan is magkasabot kayo ng Kongreso. So, di ba? Magkasabot lang naman sila eh. So he's not making himself look any better by saying na mag-watch over siya doon sa budget process. As soon as napadala yung National Expenditure Program doon sa Kongreso, their job was done. Ang kailangan nilang is yung mga heads of agencies at yung mga cabinet secretaries and so on ay kailangan i-depensahan nila or to make themselves available kung sakasakali ang mga kongresista o ang mga senador ay may kailangan tanungin sa kanila. So, again, kumbaga, parang yung podcast niya. Podcast ka pa dyan. Tapos nagja-justify siya. Ang sinasabi niya, tama naman yung feelings ng mga tao, pero ang totoo niyan, marami naman kaming ginagawa. Either one, hindi nila alam. Or two, hindi nakikita. Halimbawa, ang sabi ni Pangulo is, kaya daw hindi kaagad nararamdaman ng pagbaba ng crime rate ay dahil inuna nila yung mga sindikato. Kaya daw ang lalaki ng mga na nahuhuli na droga. Tapos, doon naman sa bigas, ang sabi niya, inayos muna daw nila. Tapos ngayon, available na ang 20 pesos na bigas for all of one day. And we are expecting more. Ibig sabihin, ito yung damage control ni Presidente. To talk more, to be seen more, to be seen allegedly making work or doing work. And again, sabihin na natin na ang tingin niya is ito yung dapat tinututukan niya yung budget. Inaamin ba niya na noon nung hindi niya tinutukan, may maling ginagawa ang Kongreso? Lumalabis ba sila sa kanilang mandato? Kasi nga, dalawa yung budget na tinwestiyon, yung 2024 and yung 2025, particular na doon sa mga provision ng sa PhilHealth, yung sa pagkuha ng sa PhilHealth in 2024. 2025 pareho yun. Okay, para dun sa mga nagtatanong, once ko na lang sasabihin to ni-reset lang po ng Korte Suprema yung mga hearing. So, daming nagtatanong, humarap na ba daw si Stella Kimbo, ano na nangyari, kailan daw yon? Guys, reset lang po. Huwag po muna tayong magbasa ng lumalabis dun sa sinasabi ng Korte Suprema. Nag-reset lang po to a later date. So, hindi ibig sabihin na nag-worry ako sa inyo eh. Kasi yung mga nag-a-allege na may wrongdoing on the part of the Supreme Court, wala po sa lugar yan kung wala kayong ebidensya. At yung delay is not obvious, it's not automatically evidence na mayroong nangyayari. So, ingat lang po tayo. Bukod pa dyan, so far naman, the Supreme Court has been on the ball. At generally, nakikita natin na fair sila. Hindi naman po maganda na nagbabatikos na tayo, nang aakusa na tayo ng wrongdoing sa bahagi ng Supreme Court, samantalang wala naman po pang nangyayari. Sabi ni Yong, mas lalo pa ako naghihinala dahil makikialam siya. Hindi siya mapagkatiwalaan dahil sa pagsisinungaling niya.
pangbudol niya sa Duterte at mga tao. Totoo yan. So ito nga ang mali ng Pangulo ganito. Ang sinasabi niya is, I will watch over the budget. Hindi naman kami concerned kung watching over ka or not. Kasi sa totoo lang, kung ano yung lumalabas dun sa budget ng Kongreso, either alam niya or hinahayaan na lang niya. Minsan ganun hinahayaan niya kahit alam niya nagtatagal at saka mali yung mga ginagawa, hinahayaan na lang niya. So, ngayon, ang sinasabi niya, hands-on din daw siya sa paggawa ng budget. Sabi ni Arnold, may balita po kayo sa meeting ng budget sa Cebu Provincial. Nagpatawag daw ng meeting si Gwen para sa budget. Parang emergency na budget. Kailangan ng allocation ng isang pressing na expenditure. Tapos, hindi siya dumating. Sinusunod niya yung oras nila. Sabi ni Nine, para lang po yan yung may bagyo na siya yung nag-strategize to appear na magaling siya magplano. Alam naman natin na pagdating sa bagyo, it's NDRRMC. Ano pang yung maitutulong niya doon? And in fact, di ba, nung isang bagyo yun, I think 2022, 2023, anong ginawa nila? Nag-ikot sila, naka-track, pero wala silang dala. Tinitingnan lang niya yung devastation, yung floods, kung nasan yung mga tao. Wala, nagtitinginan lang sila doon. Wala man lang dala. Wala man lang naipamigay. Sabi ni Marksman, wala naman silang napakulong na drug lords. Yun nga yung sinasabi Ang sabi niya, inuna daw nila yung mga malalaking sindikato, kaya hindi daw masyadong naramdaman ng mga tao yung pagbaba ng crime rate. So ngayon daw, aasikasuhin nila yung mga maliliit, yung mga hinanaing ng individual ng mga tao nagre-reklamo. So muli, hindi po sila nagbabago kung mayroong issue ng ang mga tao, ang nire-reseta nila o ang pinaplano nila parate is a publicity gimmick, a PR stunt. Hindi sila talaga gumagawa ng magandang polisiya, hindi sila nag-undertake ng mga proyekto. Well, probably or not enough. Sorry po. Antok na naman ako. Late na kasi. Sabi ni Honeybee, what? Anong ibig sabihin po nun? Ano po yung tinatanong ninyo? I mean, I get the what part. I just don't know what you are watting. Sabi ni Saishen, babantayan niya, kasi niya nga ang utak niya. He needs to deal with the root of corruption. Okay. So, second topic. Pero ang tanong ko sa inyo, ano ba, napapansin niyo ba yung ginagawa ng Pangulo? Muli niyang inilalabas yung lumang strategiya na kapag may problema o nababatikos sila ng taong bayan o nababatikos sila either sa media at sa social media or sa social media, ang parating sagot nila ay gimmick. PR, magandang mga salita, pero kukunti ang nakikita natin action, if any. Thank you kay Fufu. Sabi ni Ma'am Esmeralda, sa amin, sa Antique, meron pong 20 pesos na po kilo ng bigas, kaso ang pangit po. Sabi ko sa nanay ko, huwag kayo bumili, baka sumakit siya nyo. Sa kamura ng bigas, isang sako, 2,100 lang. OFW ako dito sa Qatar. Natural po, kasi panahon po ng ani. Or kakatapos lang ng pag-ani dito sa atin. Okay, but first, may pupunahin lang ako. Pansinin po ninyo, bihira ako magkomento nagko-komento tayo, nagdi-discuss tayo, pero hindi po lahat ng topic kaya kong discussin o kaya kong komentohan lahat. Pero ito dito sa tanong ni Don, sabi niya, any comment kung may chance si Pulong maging speaker. Hindi po natin alam, hindi pa tayo nakakapagbilang kung ilan ang mga kakampi niya. Ang iniyayabang ng mga tao ni Speaker Martin Romualdez ay may 200 daw sila ng mga kakampi, and therefore, in all likelihood, magiging speaker muli si Congressman Martin Romualdez. So, sa ngayon, kung wala naman tayong nakikitang mga numero, hindi pa tayo magkukomento. Gayon pa man, yung pag-udyok ni VP Inday kay Congressman Pulong Duterte na tumakbo bilang speaker, ibig sabihin, confident si VP Inday na hindi na katulad ng dati. Dati, hindi siya sure kung ilan ang kakampi at doon sa Kongreso. Masyadong malakas si Martin Romualdez at hindi pa po nag-midterm elections. Pero dahil nakapag-midterm elections na tayo, ang mga kongresista, yung mga mayors and so on, mga local officials, ay handa nang mamili ng ibang side. Kasi nakuha na nila yung pondo para sa last elections, nanalo man o natalo,
malayo na ang 2028 at it will no longer be this administration that will be holding all the cards. So may chance. Kumbaga, hindi gaya dati na wala, snowball's chance in hell, kumbaga, na manalo na speaker si Kong Pulong. Pero ngayon, dahil sa instruction ni VP Inday, baka mayroon kahit paanong paraan o hope na makaupo si Congressman Pulong bilang speaker. Sabi ni Ma'am Ivy, kahit mag-watch over siya sa budget, ginastos na yung malaking chunks ng pera sa election. It's always wrong timing or too late. Actually, what he's doing is that he's not working. He is simply posturing. Ano yung posturing? Paporma-porma ka. AIDS nga as if doing something. Hindi yan trabaho ng presidente. So, actually, ang ginagawa ng presidente, damage control by a series of either interviews or announcements or press releases. Trabaho po yan ng PCO. At malamang sa hindi, ay PCO ang gumawa ng strategiya. Pero kung nag-iisa ang Pangulo, sila pa rin ba ang gumagalaw? Kasi kung titignan po ninyo, ngayong araw na ito, may lumabas na chismis. Okay? Lumabas po sa politiko at pinik up ito ng Abante Tonight at tila mapipick up pa yata ng ibang mga mainstream media na napipintong mapalitan daw si Secretary J. Ruiz bilang kalihim ng press. Feeling ko may sumpa. May sumpa yata yung posisyon. Di ba? Kita niyo si Sir J. Nakailang buwan na lang pa lang ba siya? Pinag-uusapan ng pagtanggalin siya. Si Atty. Cheloy at least nagtagal ng konti. So, sabi ni Dark Phoenix, lantaran, corruption and bribery. Sabi ni Guerrero, alam ko talaga si Atty. Pix, complete yung details. So yun na. Salamat. Sabi ni Viva Lavi, magkaiba talaga sila ni PRD at VP kasi sanay si VP sa mga sakuna kasi sa Davao mabahat may lindol. Namimigay pa sila sa mga lugar na may sakuna kasi volunteer ako sa pag-pack ng goods. Galing. Sabi ni Saishan, nabasa ko pa. Sabi ni Neil, panay pabida si BBM sa lower crime rate at magandang performance nila against illegal drugs. Pero bakit hindi ramdam ng tao ang safety and security? Kahit anong numbers ipakita niya dyan, takot pa rin ng tao lumabas ng bahay kasi wala nang tiwala sa kanya. Thank you, Reese. Ma'am Reese ka. Salamat po ha. At saka kay B78. Sabi ni Ryan, Attorney, Sen, I'm user right. It's been Speaker Martin who's running the government. BBM's belated move to be an observer in the bicameral budget is an indication that he can and is ready to ditch his cousin. Pero pumuporma pa rin si Speaker Martin Romualdez at tila makikilahok pa dun sa race for the speakership sa 20th Congress. Pero the fact na may ilan na, parang may awareness po ako ng slide tungkol dun sa mga numbers na pumupunta na kay Kong Pulong. Pero meron pang isang challenger kasi. Sabi ni France, ibinigita ba ang pag-dispose sa tonet ng niladang na huling droga o ini-recycle lang? Hindi ko pwedeng i-assume na ni-recycle yan kasi you're assuming that's a crime. However, wala tayong nakikita, tama kayo doon. Ayon dun sa batas, sa Dangerous Drugs Act as amended, kapag ang ginagawa dyan, di ba, testingin yan. So you keep only a portion para ma-submit doon sa hukuman, pero the rest is slated to be destroyed. Minamadali po yung pagsira ng mga kontrabando na nahuhuli dahil malaki yung possibility na magamit ito sa hindi tama na paraan o nagiging nagkakaroon masyadong malapit sa possibility na manghina yung mga naghahandle nun at baka ibenta din nila. Red Dubai says, Attorney, totoo po ba na pag na-disqualify, huwag naman sana ang Duterte, papalit po ang Gabriela, naku, huwag naman sana. Well, nag-file ng petition for certiorari with prayer for temporary restraining order ang Duterte youth doon sa Korte Suprema, kung di po ako nagkakamali. So, ang tingin ko base doon sa petition, parang medyo manipis yata yung kaso unless meron akong hindi nakikita. Wait lang ha. Okay.
Sabi ni Rafi, there have been some whispers here in Davao and apparently from reliable sources that the old man has already gotten back home. Have you heard of similar whispers? You might not want to read this aloud if you'll ever get to feature it. Oops, I didn't see that last part. So, no po. No po. Wala pong anything dun sa official na na posts ng ICC. Wala po. At wala namang sinasabi o ina-announce si VP. Thank you, Ms. Rosel. Ay, hindi ko po napanood yung interview ni Senator Risa. Although, I know that she's making herself available in case there is a clamor for her to run for president. Pero alam nyo, hindi naman po yan sikreto. Matagal na po yan, umiikot. Matagal na rin po natin naririnig na she's making herself available to run either as president or vice president sa darating na halalan sa 2028. Sabi ni Teddy's version, sabi ng isang lawyer, in case may impeach si VP, pwede pa rin siyang tumakbo sa presidency. Kasi the impeachment per se doesn't disqualify her. Ang nakalagay sa saligang batas, ang penalty can be up to removal and disqualification only. So ibig sabihin, pagka up to, pwede rin yung removal, walang disqualification. Pag walang disqualification, pwede pa rin siyang tumakbo. The other is, sige, ma-impeach siya, may disqualification siya. Bago yung presidente, let's say hindi siya yung magiging presidente pero nagbago yung presidente, pwedeng ibigyan siya ng pardon. So meron paraan talaga na hindi ma-impeach si VP Inday. Kasi ina-admit ng saligang batas na pwede ang removal with disqualification, pwedeng admonition, pwedeng suspension, maraming pwede. Pero ang nakalagay sa saligang batas, up to. Ibig sabihin, beyond yung removal from office plus disqualification, wala nang pwedeng mas mataas na penalty. Hindi pwedeng makulong, hindi pwedeng amnestiero, hindi pwedeng expulsion from the country, and so on. Sabi ni PBK, sabi pa ni Risa, di daw siya sasali sa Duterte Block. Hindi naman dapat siya nag-aalala doon kasi I don't think tatanggapin din siya sa Duterte Block. Inuunahan naman niya yung mga yon. At sabi ni Ian, dapat magsanib na lang sila Risa at admin, kunwaring opposition, tahimik naman sa issue sa admin like the Tulfos. Oo. Socialist po ba si Risa Hontiveros? Wala siyang declaration na gano'n, pero ang tawag sa kanila ay SOCDEM. Okay. Merong sa mga makakaliwa, may distinction. Merong mga tinatawag na SOCDEM, merong mga NATDEMs. Yung SOCDEMs ay yung RJ, yung NATDEMs ay yung mga RA. RJ means rejectionist, RA ay reaffirmist. So dati kasi iisa lang ang mga movement ng mga kaliwa. Yung tinatawag natin CPP, NPA, NDF ay mga bahagi lang sila, isang malaking grupo lang yon. Nagkaroon ng problema sa loob, no? Nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan doon sa movement, nagkaroon ng kampanyang ahos. Ano yung kampanyang ahos? Yun yung nagduda sila na na-infiltrate sila, yung mga CPP, NPA, NDF, nagduda sila na na-infiltrate sila ng military. Kaya nag-hold sila ng mga trials at may mga kasamahan sila na inanalay. So after that, nagkaroon ng soul searching na divide yung kanilang kampo from the RJ and the RAs. Yung SOCDEMs at saka the NATDEMs. Yung SOCDEM yung mga RJ at yung NATDEM yung mga RA. Bakit natin dinidiscuss to? Yung alignment po ni Senator Risa ay doon sa mga SOCDEM. Sabi ni Bong Javier, sino po ba ang dapat posibleng suportahan ng mga Duterte block as SP if in case magkaroon ng change of leadership ang Senate? Well, marami naman pwede. Normally po, pag neophyte senator, mababa ang chances na magiging Senate President. Kasi newbie Dahil neophyte ka, mahihirapan ka. So bihirang-bihirang mangyari. And I don't think it's ever happened yet na ang isang neophyte or freshman na congressman or senator ay naging Senate President or House Speaker.
is the disqualification for the same position. Ma'am, wala pong kinalaman sa position ang disqualification. The disqualification attaches to the person. So kung kunwari, ikaw ay humarap sa hukuman in a criminal case on a crime involving moral turpitude, na-convict ka, or let's say a few days or months later, napakawalan ka na, mayroong, kung dun sa desisyon ng hukuman, mayroong tinatawag na perpetual or temporary disqualification, yun po ay mag-a-apply sa'yo. So merong iba na ang kanilang disqualification ay maikli lang, merong iba na mas malawak. Sabi ni Romeo, bakit may gusto pa rin tumakbo as VP, tinanggalan naman nila ng confidential fund and security? Hindi naman po yan permanente. Hindi tinanggalan ang vice-presidente, tinanggalan nila si Inday Sara. Are impeached government officials for the Oo. Hindi ba si Erap, hindi naman na-impeach si Erap. Si Erap ay convicted. But yes, wala namang inaano. Kasi sui generis yung impeachment eh. So, ang nakikita ko is there is no law that says hindi pwede yun. Kahit daw antok akong talas pa rin. Hindi, nahiya ako sa inyo eh. Sabi ni Smule, ang daming lupain ng mga Duterte may hawak na ebidensya sa Trillanes. So wait, kung ang pinag-uusapan pa dito ay ebidensya, saan nyo sinumiti yung ebidensya na yan? At saka, kailan naging krimen ang maraming lupain? Do you know whether or not covered yan ng kanilang mga salin? Kung hindi po ninyo na alam dahil hindi nyo pa nakikita ang mga salin, hindi nyo po maaaring masabi na mayroon silang na-commit na krimen. O sino nga? Sabi ni Jericho, meron daw attorney in history niya fight naging Senate President. Sino po yun? Sabi ni Smule, halatang corrupt. Ay, ang corruption ba nakukuha sa halata? Ganun ba yun? Is it sufficient to say na halata naman? Because halata is not evidence. Hi, thank you kay Nurse Lou. Pwede bang i-overturn ng Supreme Court ang impeachment tulad ng nangyari kay CJ Corona? Actually, kung attended with grave abuse of discretion, pwede po, posible. Taj Monton says, kami din may mga lupain. Bawal ba yun? If there is no proof of illegally acquiring it, huwag tayo mag-assume. Hindi na po kasi umuubra yung mga, ay sabi nila ganito, tapos automatic iisipin na natin na totoo yun. Sabi ni Aaron, marami din pong lupa ang makakuhaan ko, di ba? Oo nga, at hindi pa kanila talaga yon. Sabi ni Giero, lakas ba ulan? Hindi po, malakas yung electric fan ko. Ang init kayo. Sabi ni Ma'am Nancy, ang proposed budget for 2026 daw ay 11 trillion. I didn't know we had that much. Sabi ni The Kid Wonder, ha 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 ha. Meron pa palang naniniwala sa mga so-called evidence ni Pililing. Oh my gosh, you guys need some caffeine and taurine. Hi kay Piet, sabi niya, sulod Duterte Iloilo. Sabi ni Let, ang mga Anggara nga halos sakupin na lahat ng Aurora Province sa dami ng lupain. Sabi ni Edward, is it possible to impeach George Garcia? What can be the basis for impeachment? Well, it's the same. Hindi ko po alam kung ano yung iniisip niyong dahilan para ma-impeach siya. Pero pwede yung mga culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, the usual, high crimes, treason. Hi kay Crypto Greek. Sorry po. Bakit ganun katindi yung power ng isang House Speaker para tanggalan ng budget ang mga kongresista na hindi sang-ayon sa kanya? Well, because they let them. They let him. Hi, kay Edzology, sabi niya, observation lang po. If some kakampings and Dilawan's kryptonite is our arrogance on the higher courts, for DDS it would be the inability to build coalition with other opposition forces. Medyo palaaway.
It wasn't kasi necessary because for the longest time, ang dami namin eh. And even up to now, if the surveys are to be believed, 40%. Ang undecided is 30% and then the rest sa divided between the others. So mga 30% ganun. Hi kay Mandy M. Sabi ni Ma'am Patty, yung pag-block ng Microsoft sa email services ng ICC para sa chief prosecutor na si Karim Khan ay US sanction sa personal accounts niya kasama ng pag-freeze ng bank accounts dahil sa kaso ni Khan. Yun pala yun. So it's not the ICC's email services. Ay, so si Mr. Smule po ay binabaliktad niya. Ang sabi niya, puro paninira sa PBB ang puro hearsay at fake news naman. At least akusasyon sa mga Duterte may resibo at ebidensya. Hoy, ano akala mo, pag sinasabi namin na wala siyang ginawa sa agrikultura, may resibo din po kami. Yun nga lang na podcast niya, maliwanag na maliwanag. Nagsabi siya, inayos daw muna yung sistema, kung kaya't ngayon lang nagkaroon ng 20 pesos na bigas. Ay, inayos lang daw muna nila kung kaya't nagkaroon ng 20 pesos na bigas. Ano daw yung inayos nila? Marami daw silang ipinamigay ng mga tractors, nagpa-irrigate daw sila, and so on. Kaya daw tumaas yung production ng bigas. And totoo naman po yun. Pero yung mga programa na yun, matagal na yun, wala sila talagang binago. Pero hindi pa rin yun sufficient para maglabas ng 20 pesos na bigas. So ano nangyari? Ang totoo niyan is wala. Kasi ang problema ng agriculture sector ay yung supply and logistics system. At yan po ang pinangako ng Pangulo. Yes, may resibo kami dyan. So, huwag kang mag-aakusa ng ganyan kasi all I have to do is show one example and your argument fails. Sabi ni Guerrero, napakasarap pakinggan ng totoong spokesperson. Hindi po ako spokesperson ni BBM, press secretary po ako. Ay, huwag po kayong mag-aalala dito. Sabi ni VP, iba naman po ako. Ang kaso mo ni former Secretary Roque ay very serious na possibly the Netherlands government will agree to the exceptions ng non-refoulement sa 1951 Refugee Convention. I don't think so. Although ang allegation sa kanya is supposed to be human trafficking, which is, ano ba yan, crimes against humanity ba siya? Basta ano siya may check ko kung may omnis obligation yan. Is that a... So may mga cases daw that human trafficking can be classified as a crime against humanity, especially when it involves a large-scale systematic abuse and exploitation. Baka doon nila idadaan. So, hindi ko nakikita po. Kasi ano ba yung exception to non-refoulement? When the refugee is a danger to the national security of the country of asylum, or if they have proven criminal nature and record constitutes a danger to the community. So, ang tingin ko niyan is malabo yan. Kasi to determine that, dadaan yan sa hukuman nila. Yes, can he invoke political persecution, though this is a court case? Yes, of course. It being a court case doesn't necessarily mean that it is not persecution. Emily says, may balita na po ba sa kaso nila Torres sa ombudsman tapos na kasi yung 10 days for their reply? Just because hindi pa po nakakasubmit dun sa reply doesn't mean na may na walang nangyayari or anything like that. So there's sufficient time. Baka naman gumagawa na ng decision yung ombudsman. So just hayaan niyo sila. I'm sure they know the repercussions of a refusal or failure to reply or provide the requested documents. Hindi ko pa po napapanood si Auntie Claire. I've been working all day Sabi ni Carl, kung ayaw ni Marcos Jr. ng gulo at kaaway, bakit sabi niya na hayaan na lang ang impeachment ni VP? At sabi ni Claire na dapat walang kondisyon. Si Marcos talaga parang iba ang sinasabi sa ginagawa. Ay. Sorry po, sobrang antok. Hi kay Kendra. Hi kay Loki.
sabi ng sa akin, ano? Dali, may na, yun. Tio Moreno's page has been unpublished. Sabi, tingnan natin. Wala nga akong nakikita. Nag-deactivate lang daw si Tio, sabi ni Aaron. Nagpaalam siya kanina. Sabi ni Mama Marilu, please, wala pa sa 500 yung likes. Please like, share, follow, and subscribe po muna. So, meanwhile, back at the ranch, sabi ni Edzology, I know mahirap paniwalaan because we belong to different fences, pero the only way to put a full stop to this admin is for all phases of opposition to find common denominator. Di yung nagtutulakan tayo. Ako, I agree with that there should be, kahit man lang tactical alliance, di ba? Kumbaga, suspend hostilities muna. Sabi ni Patato Dini, if DOJ insists on extraditing Attorney Roque from the Netherlands, that country might have the impression that our justice system is working. Thus questions the surrender of PRD. Hindi ko po naiintindihan. Pag in-extradite nila si Attorney Harry, that is proof na mali kasi yan eh. Hindi sa it's working. Ang nakalagay kasi dun sa Rome Statute is that either refuses or cannot take on the case. So, they might have the impression must be made during the time of the commission of the wrongdoing for which the person is being held for trial. What if the Duterte bloc gets the majority? Posible po ba yun at the same time opposition? The term opposition kasi is informal. I mean, it has no real bearing, kumbaga, on who sits in the House or even in the Senate. So, hindi po yan. Doesn't matter. Pwede pa rin yan. May pag-asa bang ma-impeach si BBM kahit malapong umusad sa Congress? I'm sure meron. So po, hindi tayo magtatagal. Kasi actually, hindi. The reason antok na antok ako is because I was working most of the day. Tapos, puyat-puyat pa tayo kagabi and I haven't gotten enough sleep. Wala pa pong hapon. But I will be going out of town tomorrow, but we will still be live. So, pati si Kentaro, na inaantok ko. Sabi ni Danilo, since PRD's lawyer filed a petition for disqualification of 2 ICC lawyers. No, 2 ICC judges. Sa tingin niyo po ba mag-materialize ito? What? You mean will it succeed? Hindi ko po alam. Before that, mayroon silang petition for recusal for the judges to voluntarily recuse themselves, meaning sila na to take themselves out of trial o hindi natuloy, hindi yon na paunlakan. Ngayon, ang file ni Attorney Kaufman is petition for disqualification ng mga lawyers. So, titignan natin. Hindi ko po nakikita yung ebidensya nila nun. Sabi ni Guillermo, paano po ba natin mabalance ang mga pinag-aaral ng government at sumali sa mga rally laban sa government na hindi malalabang ang karapatan nila, yung iba kasi nagagamit lang. Well, totoo naman yan. Like dati sa UP, may mga teachers ako na nag-attendance sila dun sa rally. So counted yun as our attendance in class. Pero kasi we've always looked at it as this. Not all learning happens in the classroom. Minsan talaga dapat lumabas ka out of your comfort zone, out of the classroom, to see if your studies are not getting in the way of your education. So, karapatan po sumali sa rally. It's in the Constitution. Okay, so, si Quezon. Kakaiba naman yung panahon na yun. Si Quezon daw, 30 to 35 minutes, part of the interview po, neophyte senator na naging Senate President. Pero iba naman ang panahon na yun, talagang napipinto na siya nung time na yun.
I think was that the first Senate? The first ano ng Pilipinas? Teka, check natin. Let me check naman. Ang nakalagay dito, Quezon was elected in 1907 to represent Tayabas's first district in the First Philippine Assembly, which later became the House of Representatives, so Congress, hindi Senate. During the First Philippine Legislature, where he was the majority floor leader and chairman of the Committees on Rules and Appropriations. Quezon told the U.S. House of Representatives during the 1914 discussion of Jones Bill that he received most of his primary education at the village school. So, nung time po kasi ni Quezon, it was the Philippine Commission and Philippine Assembly. So, yun. Aralin ko po ng mabuti kung naging senador, neophyte senator, Senate President. Ito yung Senate niya pala. 1916 to 1935. Confirmed Senator-elect by Governor General, because it was the first time that there is a Senate. In October 16, to 1916, the new Philippine legislature under the Jones Law was inaugurated. That same day, the new bicameral legislature convened with Quezon being elected Senate President. So, yes, neophyte senator siya, but the Senate also had just been created. So, di ba? Hindi ngayon, gaya ngayon, nandiyan na yung Senado, neophyte senator, there's no rule against the neophyte senator being Senate President, ha? It just is there. Prosecutor General against Sara Duterte, pasensya na yun. I have not seen the evidence, but it will depend. Kung kunwari, the case is yung supposed grave threats niya, I don't think na it will prosper. No. Sabi ni Pichu, assuming VP will be acquitted, they can still file the same charges to her against her. They can still file the same charges against her after 1 year with new and manufactured evidence. Unang-una, it's not as ang worry ko kasi is that you think it's that easy to fool a court. It's not. You think that evidence can be manufactured and so on. I strongly suggest you disabuse yourself of that notion. No. Pero dito sa then sui generis nga po ang impeachment, she can assert na hindi na pwedeng i-revive yung kaso.